delayed na naman yung masunod sa atin. Alas 10 na ang alis. Kaya dati delay. Lagi na lang. Your seatbelt securely. Should an oxygen mask like this drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. It is normal for the mask not to fully inflate after activation. Place your own mask first before assisting others under your care. Your life vest is under your seat. To use it, slip it over your head like this. Slip on the waistband and pull it tight. At the exit before leaving the aircraft, hold the red tag to inflate life vest. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this will slow down the evacuation flow. Your life vest has an oral tube for further inflation. The light comes on upon contact with water and hears a whistle to attract attention. Evacuation flags are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. They are being pointed out to you now. Bearing in mind that the nearest exit may be behind you. During evacuation, leave your hand luggage. If smoke is present, keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. A copy of the safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. Passengers seated next to an emergency exit are requested to study the operation of these exits in the safety card. Should the need arise, there are fire extinguishers inside this aircraft. Operation of the device is located on the equipment itself. As this is a non-smoking flight, please do not smoke throughout the flight. Smoking in the toilet will activate the smoke alarm. Tampering the smoke detector is punishable by law. Hi guys, kamusta kayo? Papakita ko sa inyo ito. Pakita ko sa inyo yung biscuit. Ito yung biscuit na. Halagang 80 pesos guys sa airport yan. Nakakalola. Ito yung tubig namin. Ito. 40 pesos yan. Then about naman sa room namin, ito siya. Okay naman siya. May aircon na siya. Complete. Very comfortable. May TV, syempre. Ayan siya. So pagdating, pagkatapos namin magbihis, nag-open siya ng TV. Sabi ko, huwag ka na mag-open kasi magugutom tayo. Wala tayong hapunan. So nalaming. Nagising ako ng maaga sa sobrang gutom. So, buti na lang may natira pang tubig. Yun na yung pinang-breakfast ko. So, ayan. Lumabas ako kasi sobrang lamig sa loob. We are in Viraniante Hotel, located in Panglao, Bohol, near in the airport. So far, I enjoyed the trip naman. Medyo disappointed lang konti dahil delayed ang flight namin. 9:05 PM na kami lumapag. Mga 10 PM, nasa hotel na kami. As a first timer here in Bohol, I have no idea about the place. O nga pala, mas okay kung magpasundo na kayo sa airport provided by the hotel kung meron sila para hindi kayo kawawa sa paghagilap ng masakyan going to the hotel or accommodation ninyo. Kami kasi nakabook na ang hotel at plane ticket is ready na rin. Back and forth pa siya. And then, ang hindi lang namin kinuha ay yung magsundo sa amin papuntang hotel. Buti na lang sa labas ng airport may nakita kaming tri-bike na halagang 250 papuntang hotel. Kami lang dalawa ang sakay nun. At mabait si Manong driver dahil binigyan niya kami ng calling card para if ever daw gusto namin magpa-tour sa kanyang tri-bike sa halagang 1,800 within 7 destination or tourist spot na napag-alaman ko nung huli na mura pala yun kaysa iba na 4 destination lang sa halagang 3,000. Kasama na sa 7 destination ang Tarsier Park, Chocolate Hills, Man-Made Forest, Floating Restaurant, Falls at iba pa. Yung Mirror of the World na gusto kong puntahan ay kabilang sa ibang package na halagang 1,200. Kaya sabi ko sa tour guide or kay kuya driver na gusto kong puntahan ang Mirror of the World. At pumayag naman siya.
magdagdag lang daw kami ng 500. Kaya pumayag na kami kasi malaki ang natipid namin, imbis 1,200 ay 500 lang. Di ba nga 10 PM na kami nakarating ng hotel? Sad to say, close na ang cafeteria or canteen. So wala kaming mabilhan ng food. Gutom na talaga ako noon, as in kumukulo na ang tiyan ko sa gutom. Akala ko kasi may mabilhan na fast food sa malapit. Kaso wala. So ayun, nga. Ang nangyari, natulog kami na walang dinner. Buti na lang may natirang tubig, yung nabili namin sa airport, at yung biscuits. Kaya naitawid din ang gutom. Kaya advice ko sa inyo, palagi magbaon ng biscuits or chocolate kahit saan magpunta at mag-research about sa lugar na po. Yung schedule kasi ng breakfast namin dito sa hotel is alas 7 pa. So, ngayon is 6 AM pa lang. So, habang nag-aantay tayo ng breakfast is agala-gala muna tayo around hotel. So, ginawa ko ng double, may front at saka back yung ating camera para hindi ko na kailangan ipakita. Nandyan na ako, nandyan na rin yung harap ko. Makikita nyo na. So, ayan. Maganda naman siya. Actually, what you see is what you get. Yung nasa picture, yun eh. Ang gusto ko lang kahit pinili lang itong hotel na to kasi tahimik. Medyo malayo siya sa hindi masyadong matao. Actually, matao yan. Punong-puno na yung mga cottages, yung rooms. Punong-puno na. Kaso lang, syempre umaga-umaga pa, maaga pa. So, ayan. Dito tayo sa gilid ng pool. Ayan. Andito tayo ngayon sa pool. Yun na yun ang patahin. Sabi ng kasama ko, babangon daw siya ng maaga para maligo sa pool. Ayan, maligo. So, kung ka maligo, wala tayong kain, magugutom tayo. So, ayan. Ang ganda na fresh. Very refreshing. Malayong-malayo sa syudad. So, ayan. Kiddie pool. Ang cute naman yan. Ang linis ng water, guys. Yan. I love it. Ito yung nakikita kong halaman doon sa Ang mahal-mahal nito. Yan. Ang ganda. Bonsai. Ay, may ng bird. May bird nest. Ayun o, may bird nest. Klaro ba? Yun, yan, bird nest. Ang galing. Yan. Ikot-ikot tayong konti. Kasi mamaya-maya, kakain na kami. And then, maligo. Siyempre, pagkatas kumain, maligo. Tapos susunduin na kami ng aming contact para mag-tour. Bibisitahin natin ating mga kamag-anak. Kamag-anak na Tarsher. At saka sa Chocolate Hills. So, ikutin na natin. O nga pala, nung pagdating namin, pagpasok sa room, sabi ko, huwag ka na mag-open ng TV at huwag na maligo. Para hindi lalong magutom. Kumbaga, nag-hibernate kami. Tapos, pinipreserve namin ang natitirang energy. So, nga pala, during tour, para sa mga gusto ng practical na biyahe, huwag kayong masyadong pasosyal. Ugaliing magtipid hanggat maaari, lalo pat hindi natin alam ang lugar at panahon. And then, piliin ang hotel or accommodation na maganda, komportable, pero hindi mahal. Lalo na kung pagdating nyo sa lugar ay palagi naman kayong wala sa hotel. Dahil palaging nasa pamamasyal, sayang lang ang pera. Imbis na gumastos ng malaki ay ibigay nyo na lang sa akin. Uy! Mas maganda kung ibigay nyo sa mas mga nangangailangan or sa pamilya na hirap sa buhay. Nakatipid na kayo, nakatulong pa kayo at sumaya pa sila sa tulong mo at sumara pa ang iyong pakiramdam. So, mag-book in advance para mas makatipid at mapaghandaan. Mag-avail ng mga pa-promo ng airlines. Ganda siya, guys. So, tips ko lang talaga sa inyo, guys. Magbaon kayo. Kahit mapera kayo. Actually, may nagbablog na kayo na afam. Afam at saka yung asawa niya. Tapos, dito ako. Yung ilaw kasi against the light. Ay, morning shine siya. So, it's nice. Yan. Yun. Maganda yung ganyan siya. Reflection. Tapos makalimutan natin, matapilok dito sa swimming pool. Iniisip ko, magtutour muna kami dito sa Bohol. Sa mga wonders dito sa Bohol. And then, pagkatapos yan, dito na sa pool. Ang balak namin today is mag-ikot, maghanap ng mamukbang. Tikman namin yung mga pagkain dito dahil masarap daw. Sabi ng kasama ko, gusto daw niya kumain ng bulaklak. Bulaklak! Nakakain daw yung bulaklak. Hindi ko alam. Mga ganyang bulaklak yata. Ayan, Mga ganyang bulaklak. Ayan pala.
sa harap. Ayan pala. Yan mga ganyan, nakakain daw yan. Hindi ko sure. Sabi niya. Kasi mga bulaklak dito nakakain daw. Oh, makikisakay na lang tayo. Kapag ko nga alam. So, huwag niyo talagang kalimutan guys. Pag nagbiyahe kayo, oo, sabihin natin, hindi naman talaga tayo umaalis ng tama lang yung pera natin. Dapat may extra. Or, sige, diretsahan, may pera tayo. Kasi, hindi naman talaga tayo alis ng walang pera. So, kahit may pera tayo, magbaon pa rin kayo ng tubig, biscuits. Kasi, in case, hindi natin alam kung ano itsura ng lugar. Kung malayo sa kabihasnan. Kagaya nito, malayo sa kabihasnan guys. Hindi ko talaga expect na malayo siya sa kabihasnan. So, ang nangyari, wala kaming kain. Gutom na ako guys. Anong oras na? Mag-alas 7 na. Gutom na ako guys. So, ito na lang ikot ko pa kayo ng konti. Alamin natin yung pangalan ng hotel. So, ayan. Punta tayo sa harap. Ang gaganda ng mga ano nila guys. Halaman. Ang cute ng ano nila. Ano bang tawag nito? Palm? Family. Palm tree. Ay, ito yung ginagawang ano. Ang ganda naman ito. Manaol to sa Bisaya eh. Ayan. Pakita ko sa inyo yung restaurant ng hotel. Good morning. Ayan, buti na lang pagdating namin kagabi is open pa siya. Ito yung pangalan ng hotel. Oh guys, ako may sasabihin pala yan. Veraninante? Ayan. Veraniante pala. Ayun, resort Bohol. So, mamaya, actually pagdating, may ano sila dito. May rental car. Pwede kayo magpasundo sa airport. Actually, online lang namin ito nakuha. Package na siya. Kinuha namin sa is bumili na kami ng ticket online, and then buti na lang itong gate na to kagabi pagdating namin ng mga 9:45 is open siya. So dumiretso na kami pumasok. Walang tao pagdating namin kasi sarado na yung restaurant ng hotel. Ayan no. So buti na lang nakita namin yung pangalan. So ayan. Pinasok na namin yung nasakyan namin kagabi. Maluwag siya guys. Siya katahimik. Labas nga tayo ng konti. Malayo talaga siya sa kabihasnan guys. Ang lamig dito, sobrang sarap. Ayan, tahimik, ang sarap. Kung gusto nyo, yung pagod ka na sa ayan, pagod ka na sa maingay na lugar, toxic na lugar, ayan. Diretso ka na lang dito. Mag-book ka online, tapos hanapin mo yung resort na yan dito sa Bohol. Ang kagandahan lang, kasi since hindi kami nagpasundo, kasi akala namin malapit lang. Sobrang lapit lang kasi around, malapit lang din sa airport, practical. Wais, diba? Kailangan natin practical, lalo sa panahon ngayon. Sabi ko nga, imbis na gamitin nyo yung pera nyo sa sobrang gastos, maging wise kayo to spend your money. Imbis na gamitin nyo sa mapamahal kayo is itulong nyo na lang sa pamilya nyo, sa mga nangangailangan. Ayun. Sa mga kagaya ng mga taong nagugutom sa lansangan, ganyan. Para wise, diba? Nakatulong ka na. Kasi yung mga ganyan, hindi nyo kailangan tulungan kasi mga mayayaman na yan. Yan, ganoon. So, balik tayo. Ang gawin nyo is, mag-book kayo online, hanapin nyo yung pangalan na yan. Meron kung gusto nyo, pwede rin kayong magpasundo sa kanila sa airport na meron din silang rental car para mag-tour kayo. Siguro nasa mga, if I'm not mistaken, nasa 3,000 yata. Nabasa ko kagabi, 3K. Yun na yun. Iikutin nyo na yung mga wonders here in Bohol. So kami, yung sinakyan namin kagabi is may in-offeran niya kami. Nag-offer siya na, ayun, binigyan kami ng calling card. 1.8 lang. 1.8 lang guys. Sobrang mura lang guys. So, mapupuntahan mo na yung wonders dito sa Bohol. So,
Ayun, mamaya papasundo na kami sa kanya. Tsaka gusto ko yun kasi open. Para siyang e-bike, pero hindi siya e-bike eh. Hindi ko siya ma-describe. Para siyang tricycle, pero hindi siya tricycle. Para siyang sasakyan sa Vietnam. Ganon. So, ideal siya for vlogging. So, sabi ko gusto ko to kasi open yung window, pwede mo siyang i-open. So, magpapasundo kami dyan sa kanya. After breakfast. Ang ganda ng halaman nila, guys. So, yun. Balik tayo sa kwarto. Sunduin natin yung isa dahil tulog pa. Ano? Yun. Ito yung sila. May wifi din sila, guys. So, ayan. Panglao tour. May bibuhol. Ayan. Ayan yung mga ano nila dito. Sa Oslo. Tapos ganyan. Watching firefly. Diba? Tapos yung ano na, yan yung rental car nila. May idea na kayo. Mag-book kayo online para pagdating nyo, hindi na kayo maghagilap ng matitirhan pagdating dito. Kaysa yung pagdating dito saka kayo maghagilap ng hotel. Iba pa rin yung pagkalapag ng airplane, idiretso na kayo sa accommodation. That is our room, 4 Filomena. That is the cafeteria or the reception area.